Lah, grabe sa badan eh. Ano man ka? Anda mga kong lawas. Andan mo? Tingnan mo anak ako! Ha? Umay ka ba? So yun mga tol, ayan tol no, binalik namin tong location ni Johnny kasi gusto pa namin makuha tol no, yung ibang mga bata na mga bihag nila. So hanggang ngayon tol, hindi pa namin nakita yung dalawang bata na bit-bit ni Simo. So yan, kasama ko rin si Badan. Lah, grabe si Badan eh. Ano sama ka? Anda mga kong lawas. Andan mo? So siya nga pala tol no, yung bata na babae, yung aming niligtas kahapon ay sinipti na namin tol no. Hindi mo na namin sinama yung bata. So yan tol, sobrang kuha po ng bata tol no, kasi wala pong ano tol, halos wala pa kami makain tol no. So yan, kahit ganun pa man tol, kailangan pa namin tumulong sa mga bihag tol. So buti nakita namin yung bata, kasi pag hindi namin siya nakita tol, sure ko tol no, kakainin yun ni Johnny. So ngayon, yung bata tol no, andun sa safety po na lugar, huwag kayong mag-alala tol. Pero ang pinag-alala ko lang tol no, kasi walang saktong kain yung bata. Kasi nga yung nabigyan namin tol ay saging lang, hindi lang kami nakapag-open ng video. So buti ay kahit paano tol, nakakain siya ng saging. Saka yung kanyang damit, wala siyang damit talaga yung bata. So sobrang kuha po ng bata tol. So ngayon bumalik kami dito kasi alam namin tol na meron pa mga batang bihag, at sana tol ay nakita namin at maligtas namin ni Badan. At sana tol no, ismanid si Tiyo at saka si Ama sa atin, para kahit paano tol ay maging safe din kami no, kasi yung aming mga orasyon ni Badan dito ay walang epekto sa mga nakabantay dito. So mga tauhan to ni Maskara at saka pati si Johnny tol, grabe kung ating isipin tol ba yung kanyang ginagawa ngayon, sobrang nakakadiri na talaga kasi kumakain na po siya ng tao. So yan si Badan. So yun tol no, pag-share po ng video natin para po ay makalat din po tol no, sa ibang mga hunter, at para makalat din sa ating mga silent viewers tol no, at sa mga bago pa lang natin ng mga subscriber, para po ma-update din po sila sa mga nangyayari po dito sa lugar po namin. So yan, shout out po sa lahat no, ating mga silent viewers, sa ating mga solid supporter, sa ating mga FW, shout out no. Shout out kay Ma'am Rose no, Ma'am Jocelyn, kay Ma'am Cecil no, shout out po. So marami pang iba, hindi ko lang maalala yung mga pangalan. So mga nag-comment na no, sa mga video natin, yung ating na shout out. So pasensya talaga kasi hindi ko talaga may isa-isa sa pag-mention yung ating mga gusto yung shout out. So yan tol, samahan niyo ko sa video na ito. Sobrang napakadelikado po tol ng area na ito, kasi kahit anong gawin namin tol sa aming orasyon ay wala talagang effective sa kanila. Kahit may dala kaming holy water, yung tubig sa balon, so wala pa rin effective sa mga kalaban natin dito. So may dala kaming tubig yun tol, andun kay Badan yung tubig, nasa bag niya. Saka siyempre kahit paano tulong magbitbit ng baril para hindi rin ito magamit. So ito may tubig sa may tubig na to sa balon, yung mga baril namin. Ito lang, kami kalab shoutout sa lahat. Samahan na kami sa video na to tol. Mas Badan si taas.
Kira ka tol? Oh, Timur na mga ninja. sige. Kabalo ka na pulingan, di ako ka, ano, o sa katagas mananap ba? Magana po. Walang proteksyon na lang ko daan. Buwa nga ba si masayang nung kagwapo. Gwapo ba ka? Si... Lapit na ako. Di naman kayo na istorya kay. Makita naman na. Magayon, magsulti kita sa tinuod no. Ako lang gisulti ba? Ay, tula si... Kuya Jigo. Katong bata nga bayan, safety na to no? Sipin na to. Ato mag-safety dito. Pero huwag kayo malaratan lang kasi balik ka namin ibadan yung bata. So, Ay lang, nahiya ako kasi sa anak ni Tatay Dirto eh. di saging na yung ginawa no? May bigas ba doon? Kahit ano, Tata Berto? Ito yung bigas ko. Naalangan naman og yung bigas. Nabanatan pa natin, kawawa naman yung matanda. So yun tuloy, yung nasabi ko tol na kubo na aming pinagligyan sa bata ay doon yun kay Tata Berto. So anong plano natin? Ikutan natin doon sa banda doon. Ganun pa rin. Lugar na yun. Oh, mamusin pa rin tayo dito. Kasi malakas talaga ang kutob ko. Meron pa silang... Ang gusto ko talaga makita doon ba, yung hawak na simo ng mga bata ba. Kasi delikado talaga yun. Pag makita na Johnny yun, kakainin talaga na Johnny yun. At saka si Simo. Kailangan natin Si Simo rin makita. sa atin ito. Kaya nga eh. Ang purpose... Matagay sa salanganin ba? Kaya nga, bumalik tayo dito kasi ang purpose natin, makita rin natin si Simo. Tsaka yung dalawang bata. At yung ibang mga kasama natin dito na Meron nakapasok dito sila 44. Nakita ko yung sila SG. Sana magkita-kita tayo dito. Kasi itong area, malaki ito. Diyan pa si taas oh. So medyo ano pa yung area, medyo hirap yung ano ba, plastada ng area. bumuksin naman to. Sini. So, Man, Yung ano ni Tiyo, yung nilagyan na niya ng gimat ba? ano to? Sundang? Hindi, Kahoy? garote yun. Ah, manday, bilhin mo? Hindi na ko. Ito na yun, kung bata ako ba, malapit na tayo sa puno. Ito ng tubig dito, sobrang ano. Sobrang price ng tubig dito. Dan, saan banda yung bata kahapon, Dan? Nakalimutan ko yung... Ah, dyan pala yun, oh. Tapos dito tayo gumapang. Dito ko gumapang kahapon, tol. So, dyan nakaupo yung bata, oh. Kasi may bato. Tol, si Mo! Boko tubig. Wala ko bantay. Antolo, may tubig na kasi may ano, yung hose mayroong butas. Yeah. May daanan dyan, oh. Tol, si Mo! Ito lang masyadong mo. Gusto ko na talaga makita yung ano eh. Ito yan. Ha? Uy, ayun na. Baka may tao dyan. Hayag ba? Ano ko pensari? Di ka na kanay mga hero. Basig mga normal na tao na. Maganda ito yung nalagay ko ka. Yung mga normal na tao na nahimik yan yan. Kaya nga ayun no. May kubo pala tuloy. Yun no.
Sigaan na natin yung mga aso. Hindi na tayo. Ano ang plano mo? Di, wala naman si Johnny dyan. Oh? Yung lagi binabantayan na Johnny, yung kahoy eh. Pero baka gumamit lang ng bata gulilong. Basta ko sila. Mawala lang yung mga pinag-taste ko ngayon ba? Sa may mungguan. Sa bato naman. Alam mo naman nga, sanay tayo sa training noon. Ah, dati ka commander. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi gumana yung sasabihin pag malapit na tayo sa puno? Yung nga rin ang ano, yung, kasi pag malapit na sa puno, yung ating mga rasyon hindi gagana. Gagana pero walang effective sa kanila. O kailangan ko magsimula ng paraan. Dito pa lang, nalagyan ko na ng gimat yung sa data ko. Sa bato na muna. Magawa ko ng garuti. Masyadong malaki yan. Di na bali eh. Oo. Ay, Patay na sa badan. Mahulog ka diya. tabigas pa ako ng dami oh. Gawa sa bunay mong ka. Init sa mga ulo ba? Bisig lusubo na po ng kahoy niya. Pero sa akin lang ba? Si Johnny ba? Diba nakikita mo yung si Johnny? Yung tiyan niya? Sobrang laki na ngayon sa niya. Laging Sobrang kaya kaya ng ng bata eh. bata. Parang Marami nga nagsasabi na yung sana. Ano ba? Sobrang laki na. ako, Grabe na. hindi ako takot ni Johnny. Takot ako yung tiyan ko. Pareha ka Johnny. Alam mo naman na wala naman tayong junior na isa kadupa. Talaga ganyan, hindi mo talaga aabot yan. Tukol yung tiyan. Ha? Ang nabitan ka na nga eh. Roll, mo. Nililip ako ngayon. Kainit ka. Parang magagawin dulu. Alam mo naman na sanay tayo sa training sa nasa mundo pa tayo. Berarti nyo ito bilangan niya. Kasi siguro na tayo yung hindi na umabot sa simo dyan. Pero hanggang dito naman siguro itong daan na dito. Wala namang so dyan mga tol, may bahay kasi dyan. Baka umabot sila dyan ba? Kasi hindi naman pwede sila lagi naman sila doon. Alamin natin ito sa unahan. Ang bahay tol. Hindi na tayo dun. Kasi baka madamay pa yung taong Siyempre, ayaw rin ito makastorbo ng ibang tao. normal. Normal yung mga tao. Hindi katulad sa atin. Mga aswang man ta. Marato bang aswang ano, tara. So ngayon mga tol, balikan namin yung aming ginangan kanina. Ay, hindi na tayo paniwala mga dito.
So ngayon tol, ang kami punta rin yung puno. Balik ka namin yung puno. Kasi alam ko baka mapakita yung nakabantay doon. Malayo tayo. Kasi kaling dito nakaupo yung bata kahapon dulo. Ya Dan, sa tanong to Dan. kailangan makapasok si Tiyo. Ha? Tiyo mo lang lalaban. So ngayon, kasi si Ama merong binulong sa akin. Gusto rin niya pumasok. Maghiwalay tayo. Ikaw. So ngayon tol. Para makita natin si Simo. Kung nasaan si Simo. At saka yung mga bata. Oh, sige. Sige. So ngayon mga tol, ramdam ko tol, no, si Ama. Gusto niya sumanib sa akin. Yan tol, medyo sumakit yung ulo ko. Sa wakas mga kaibigan, alam ko matagal ko naghihintay sa aking pagbabalik. Kukuha lang muna ako ng itim na t-shirt sa bag ng anak kong si Jigo. So pasensya na kayo kasi ngayon pala ako nakabalik ulit sa katawan ng anak ko. Ngayon, gusto kong subukan kung gaano kalakas ito mga tauhan ni Maskara dito ngayon. Takot lang muna ako. Parang ramdam ko na medyo malakas na ang katawan ng aking anak na si Jigo. Hindi gaya ng dati na sobrang hina niya. At saka meron na akong nasagap dito ng kalaban. Parang medyo malapit lang sa akin. Ngayon, susubukan natin kung gaano kalakas itong mga tauhan di Maskara. Ito na. Ito yung sinasabi ko na nasagap ko kanina. Hinahanap niya yung bata. Yung nawala na bata, yung niligtas sa labadan at Jigo. Pangina! Ang bata na bigyan eh! Pinahumagin ng mga bagira eh! Pangina! Nahanap ba yung bata? Uy! Hinta ka! Kaibigan, halap lang. Pareho lang tayo. Tauhan din ako ni Maskara.
Buat mo. Sige, pita na mo dia. Yung bata. Oh. Alam mo na. Umuuhon eh. Dumata ni mga kasaba ni maskara. Diyan mo gibiling Japon. Oh. Nung nawala mo dia. Nandalan ako doon. Natawagan na rin. Ano ba? Doon na uwian doon ito sa kumalir. So ngayon, subukan mo yung lakas ko. Oh. Yung lakas kaya mga talaga. Kala mo. Hupa! Hupa! Totoo kayo sa sabi nila. Ito, pinakabalang sila. Ito ka! Ito ka! Ayun. Gusto kong mapakita sa mga viewers ni Jigo. Yun lang ba lakas mo? Ha? Alam ko, buhay ka pa. Yun lang ba ang lakas mo? Gusto ko magpainit. Kasi matagal ako hindi nakapasok sa katawan ng anak ko. Ano? Kaya mo ba? Ha? Patay kong buwang ka. Yung mga kaibigan, kinuha ko yung kanyang yung ubol-ubol kung tawagin sa amin. Buti ay medyo naniwalag sa atin. Nakalimutan ko nga pala yung ating suot na bangot ay mayroon palang logo ng aking anak si Jigo. Pero sa tingin ko hindi niya naman siguro ito napansin. Mabuti ay medyo malakas na yung katawan ng aking anak si Jigo. Parang meron naglakad sa unahan. May naglakad niya. Medyo nahirapan din ako. Totoo nga, malakas talaga yung mga tauhan ng maskara. Sa wakas ay naka-black din ako sa katawan ng anak ko. Alam ko yung kapatid ko ay sumanib din yan sa katawan ni Badan. Ramdam ko yung aking kapatid ay nakipaglaban na. Alam ko na kaya niya yan. Sino ka? Kilala. Tol. Alam ko ikaw yan. Lubuti at nakapasok ka na sa katawan ni Badan. Ano ba nangyari dito? Meron ako napatay dito, isa. Hinahanap niya yung bata nilang bihag na babae. Yung mataglay ng dala mo. Ano? Ano mo lang ba? Orason lang. Anong dala mo dyan? Ito ang dala ko. Ano yan? Dapat magganito ka rin. Dahil pag malapit na tayo doon sa may puno, wala na tayong lakas doon.
So pasensya ka na tol kasi medyo natagalan ako. So pasok sa katawan ni Jigo. Ikaw, kailan ka nakapasok dyan? Sa katawan na ba yan? Madali lang ako makapasok. Berkinit mo na yung mong kahoy. Dito, anong kahoy? Dito inilagay ko yung agimat ko. Dahil pag malapit na tayo doon sa may puno, mawala na yung agimat natin. Noon sa maling aram si Jigo nga. Dahil nung kabiton. Buro magitaya man. Ang plano mo ngayon, tol? Eh, siyempre, hanapin natin itong mga tauhan. Maskara. Alam mo ba kayo na tol? Medyo nahirapan ako sa pagpatay. Medyo may kalakasan nga talaga itong mga tauhan ng maskara. Malakas din sila katulad natin. Hindi tayo magkumpiyansa. Nakamadali itong mga katawan nila. Katawan na to at katawan ni Jigo na yan. Kaya nga, mag-ingat tayo. Kailangan natin ingatan ang mga katawan nila. Yung katawan ni Badan, ingatan mo yan kasi alam mo naman, sobrang laki ng kanyang malaki yung kanyang ari, kaya ingatan mo talaga yung katawan na yan. Kaya hindi na nga ako pumapasok sa katawan ni Badan dahil alam na niya kung paano gamitin yung agimat ko. Pero doon lang siya nalilito. Paglapit niya doon sa may puno, hindi na niya magamit yung orasyon ko. Ako, si Jigo, ibinulit ko na yung kanyang orasyon. Pero ako rin, nagtaka rin ako sa kanya. Kasi kapag malapit ka sa kahoy na yan, yung May itim na tubig. itim na tubig, nanghihina sila. Walang effective yung mga orasyon. Ikaw, tol, alam mo ba yung itim na tubig? Kung bakit ganyan kalakas yun na bakit mawala yung agimat natin pag lumapit tayo doon? Sa akin lang tol, medyo matagal na tayo nanirahan sa mundong ito. Pero ngayon pala ako nakasagupa ng tubig na ganyan. Dapat hindi tayo magkumpiyansa. Dahil kahit minsan, hindi tayo nakakuha ng ganun nung panahon natin. Yung napatay ko rin kanina, may kalakasan din. Nahirapan ako sa patay. Minsan nalilito ako kung bakit ganito. Akala ko tayo lang ang malakas. Kung bakit may lumilitaw na ganitong maitim na tubig. Yun din ang nakala ko. Yung sabi nila sa tubig na yan, black water daw. Maura man itim na tubigan eh. Balik no? Dapat eh. Black water pero bakit sobrang lakas ng tubig na yan? Kakahanga ako eh. Itong si Maskara, yung kailangan natin sa gupa. Para malaman natin kung gaano sa kalakas. Kaya si Maskara, hindi rin makahawak yan. At saka yung sinasabi nila dyan eh. Siya yung lagi nakabantay dyan sa puno na yan at siya yung kumakain ng mga bata. Pero bakit pati siya hindi niya mahawakan yung tubig na yan? Marami na napisala yung tao na yan. O hindi natin siya pwedeng dalihin. Kasi magkaibigan sila ni Badan at saka si Jigo. Pero targeted sana yung katawan ni Jigo. Kaya nga kailangan ko ingatan ng katawan ng anak ko. Baka susunod ito kay yung yung isang bihag ni Jana ba yun? Pangalan nun? Yung isang bihag niya ngayon niya vlogger din. Job ba yung pangalan? Nakita ko yun sa mga upload ng anak ko. Mayroong mga link na napasa sa kanyang cellphone. Kaya alam mo naman, nakahawak na ako dati, medyo matagal din ako naghahawak ng cellphone ni Jigo. Ako yung nag-video. Eh marami ako nakita ang link doon ba na Bisa manas Job. Amigo kaya po ng Badan. amigo ng Badan ag ni Jigo. Kana si Job, matagal na kasama ni Jigo yan dati. Mas nakuya yung mag-vlog sa kanila. Hindi pwedeng may isahan tayo. Kailangan ipakita natin sa kanila kung anong lakas ng kulto. Nakita natin. Gaya ngayon nahirapan ako sa patay.
isang nakabantay nito. At ang sabi niya, hinahanap niya yung batang bihag. Siguro yung bata na bitbit nila Jigo kahapon. Yun siguro yung bata na yun. Alam mo ba kung saan nalalagay yung bata? Sa may kubo. May kubo. So kailangan niya ng ingatan ang bata na yun. Kasi sobrang kawawa ng bata. At sa pagkakaalam ko, wala na daw magulang yung bata na yun. Dahil sa kagawa ni Johnny. Marami na permisyo na pamilya. Ano bang klaseng... Kasi ang alam ko, kaya yung Johnny na pangalan, hypnotized daw yan. Pero, ang gusto natin alamin ba? Kung bakit siya nagaganyan, kumakain ng mga bata. Yun yung nakita ko sa mga video Ano nila. ba yan si Johnny? Wala ba yung agimat? No, hindi pa siya nagaganyan. Si Johnny, ano ilan na yan? Normal at ako yun si Johnny. Wala. Wala siyang agimat. Ang laging hawak niya dati, baril lang. Yung mga normal lang na baril. Talagang nawala siya sa sarili niya. Dahil isa pala siyang tao. Normal lang yan na tao. Hindi yung kagaya ng ano, yung katawan na ginagamit mo ngayon, si Badan. At saka itong si Jigo na may dugong, ano ba, si Badan. Hindi ko sure kung anong klaseng dugo meron yan. Kasi dati May yung, mga agimat to. dati yung commander eh. Itong si Jigo, galing, ano to, hindi katulad sa atin to. Pag makuha yun ni Badan, kaibigan niya yung may wagang lobby niya. At yung agimat ko, mas lalong tumitindi yung lakas niya. Bakit Makuha niya. nasan ba yung lubi ni Badan? Ginagamit sa kaibigan niya. Kasi nakita ko Ngayon, rin, hindi pa nakuha. nakita ko rin yung lubi niya, may palakasan din yun. So mga kaibigan, nag-usap lang muna kami ng aking kapatid. So mas matanda to sa akin. Ito yung laging nagreklamo. Nung first time niyang pagpasok dito sa katawan ni Badan, itong utol ko, laging magreklamo kasi yung patotoy ni Badan, umabot daw ng tuhod. So, Pero nasasanay ko naman nun. ngayon, kasi nung una, pag maglakad siya, magkangkaang ba? Kasi parang siguro. laki daw ng pututoy ni Badan. No, siguro, yung masarap pa pagkain niya. Pero ngayon, saging-saging na lang. Yat Wala na. mga aki. Ito tangagi. Kuyog-kuyog naman si Brett. Wala na. Ako kaning paminsan-minsan lang ako pumasok sa katawan niya. Kasi nalaman na niya kung paano gamitin yung agimat natin. So, buti tol, ano, si Badan ba? Maturuan mo kung paano gumamit ng mga orasyon ba? Kailangan mo marunong siya dahil wala naman siya agimat. Dahil wala sa kanya yung lubig niya. So magawa natin ngayon. Dahan-dahan tayo lumapit doon. Pero hindi tayo lumapit doon sa may puno. Ngayon, kung makita natin yung puno na yan, Baka mapinsala pa itong katawan nila. huwag tayong didikit basta-basta. Magmasid lang tayo. Eh, alam naman natin, nanghiraman tayo ng katawan. Pero pag may pagkakataon tayo, tapusin natin dapat. Ang dapat tapusin. So ito mga kaibigan, subukan naman si Uri itong area na ito. So ito, ramdam ko yung katawan ng aking anak ay medyo kondisyon na. Hindi katulad nung dati, nung pag-akyat natin sa karya ni Badan, ay hinang-hina talaga ang katawan ni Jigo nun. Bakit ka lagi niya doon? Hindi, yung katawan ng anak ko, ramdam ko. Nung pagpasok ko doon sa karya ni Badan, yung katawan na yan. Siguro tungkol sa katambul niya. Tambol, di ba tambo kayo? Kasi high blood, siguro ng bataan eh. Kaya na isa ako mapansin sa yung lawas, yung mata, murag daot yung mata. Jigo, Jigo, murag daot yung mata ba? huwag na madaw tayo mata.
Di lang utok. Ano utok? Yung utak ba? Daot, maladaan ka na lang dyan sa ubos. May importante na to. Basta mo na tingog, bro na ako naman tayan. Naramdaman ko. Parang dandahan yun. So yung utol ko, siya yung nauna. So ito yung laging dinadaan nila Jigo, itong hose na ito. Ang naramdaman ko dito. May daan ba dyan tol? Dito. Ba tayo? So ngayon mga kaibigan, so makita namin yung kahoy na yan. Kaya magmasid lang muna kami. Hindi ka na pwede magpalas-dalas. Tol, Wala na yung agimat atin. ha? Ano sa pakiramdam mo? Ramdaman ko nga rin, parang nanghina yung aking orasyon, yung aking agimat. Baka malapit ka sa kahoy. Ito pala yung sinasabi nila Jigo, na pag malapit na sa kahoy ay nanghihina sila. Ano kayang meron sa Blackwater na ito? Tol, kaya pala nanghina tayo. Andyan na yung kahoy, oh. Yan pa, yan yung kahoy na yan. Parang may usok pa tayo. Ito yung kahoy na sinasabi nila Jigo. Ramdam ko mga kaibigan, ako mismo ay nanghina rin. Ramdam ko tol, parang may nakabantay dito ngayon. Yan yung kahoy mga kaibigan. Ramdam ko talaga, parang nanghina rin ako. Ano kayang meron? Ano kayang meron sa Blackwater na nakalagay sa kahoy dito? Sabi ko na nga ba, may bantay. May bantay, oh.
So dahil nanghina tayo, sleepy lang muna natin yan. Ayun. Ramdam ko talaga mga kaibigan, parang nanghina yung aking mga orasyon. Ito pala yung nakabanda sa kahoy. Yung kanyang ulo ay mayroong nakalagay na pula. Alam ko, nakaramdam na yan na mayroong tao sa paligid niya. Parang magkapriya lang yan ang nakasuotan dun sa ating napatay kanina. Ito pala yung mga tauhan ni Maskara. Inalagaan niya yung puno. Hindi niya pinapatay yung mga usok. Hindi ko inaasahan to, mga kaibigan. Pati tayo ay nanghina. Huwag kayong mag-alala kasi tinago ko yung aking enerhiya para hindi tayo masagap. Kaibigan, magandang umaga dyan. Kumusta yung puno? Yung ating black water na nakalagay dyan. Galing mo? Masa ka nabili dyan eh? Baka dito? Itanong na ako kasi kasama tayo. Yung dalawang bata na hawak nito. Hindi ba nakita yun? Nakita. Ano bang meron talaga sa kanya? Ikaw nakamantay sa kaibigan, di ba? Ikaw yung binili ng Maskara dito. Sige, Lord. Anong meron sa Blackwater na yan? Bakit itong puno ni Dami yan? Hindi mahawakan na. Blackwater na yan. Ito mamuhakan ko yung Blackwater. Yun. Huwag kang matakot. Huwag kang magalit ka kasi kasama ka tayo. Awas sa lubok na yun. Awas sa lubok? Alam mo, manta. Ito lang kung mo tanong sa Blackwater ba? Yun! Ganda na ako itong kailan, di ba? Maganda ako sa kwa. Ano ko yung gusto yung mga kaibigan? Ginoon pa! Lubna! Yate ka! Malakas mo talaga! Salamat ka, nanghina ako. Hindi talaga overay lakas ko dito. Naloko na. Totoo nga pala yung sinasabi ng anak ko. Kapag kapalapit sila dito, ay manghihina sila. Yung Blackwater na yan, ano ko yung meron yan kung bakit tayo manghina kapag nakalapit tayo dito. So hindi lang muna ako lumayo kasi alam ko nandyan din sa utol ko, magtago lang.
Buang bisa. Dito kami dua kaya. Pagdaw ko kumun ko na nemo. Kung kaya. Kuman. So alam ko mga kaibigan, hindi siya pwede lumayo sa kahoy na yan. Pag naon ako, Joy, ako'y kauban. Pagbahan na. Ibawan na. So hindi rin siya pwedeng matagas sa akin dito. Kasi hindi siya pwedeng makalayo dyan sa kahoy na yan. Ay, nasigdala lang ako niya. Hindi ba ako magtanong? Ang tanong, Saan ba si Johnny? Yan na si Utol. Johnny lang ang anak ko. Hupa! Hindi ako kalaban. Tanong nga ako kung saan si Commander Johnny. Ano ko umano mo? Hupa! Tol, atras tol, atras tol! Wala tayong lakas kapag malapit tayo sa kahoy na yan. Grenol! Wala tayong lakas dyan pag nandyan tayo sa kahoy. Pero pag lumabas ito, papatayin ko yan. Pati sa utol ko, hindi niya kinaya yung lakas. Kahit anong gawin mo dyan. Sa malapit siya sa puno, hindi yan natatatlan. Kaya nga eh, ramdam ko rin tol, wala tayong lakas dito. Hindi ko alam kung anong meron sa tubig na yan. Hindi ka pa pwedeng umalis dyan kahit saglit lang. Kung matapang ka, maglaban tayo pero hindi dito sa kahoy. Yamunin mo. Ano, payag ka ba? Mabit! Duwag ka pala. Amin mo. Napuuto ko ni mo. Ang gusto na ako, maglaban ta. Pero dili sa kahoy. Kaya di mo ni patasin nyo ka. Mawala ka mong kagimat dire kung namin dire sa doors kahoy. Basta gusto ka, dito to sa unahan. Support pa sa kahoy. Ito ka lang kaya daan mo tol. Ayop ka. Kakalaban sa lang yung katawan ni Gigo. Huwag ka na ka na, tol. Ngayon ko. Medyo lombre. Puso. Ang bali mo. Ang balik mo. Hindi mo sa akin yung tubig na yan. Hindi mo ito yung tubig. Hindi mo. Paano kung kunin ko yan, ha? Huwag mo kong balikan. Ayop ka. Ay, basta, tol. Tol, atras kamay, tol. Di mo kaya. Yung ating orasyon, wala talagang victim. Kakali ko na. Ano to? Agi ba sa tol, baka gusto mo damage ng lawas si Badan. May dalaga dito. Ano yan? Ultra. Subukan mo nga yan tubig. Alam ko may tubig yung ano. Kaya ito at. Tingnan natin, sige. Atras, atras dan, atras dan. Atras orang lawas di badan. Banga!
Mga! Ano? Kung nanuhuli mo! Kulit ka mo, kumalo na ko. Minsan ako mga kaibigan. Kasi nanghina talaga yung aming orasyon. Dahil sa puno na yan. Siguro dahil niya sa may pinatubig na nakasabit sa kahoy. Ayan! Yan mga kaibigan. Subukan kong dumaan sa likod. Ayo! Kumalo na! Ika na! Napang kita! Napang na! Ano yun? Parang... Padre! Kami na magmadabla yung anong pusil! Ah! Demonyo ka! Lupa! Ah! Ayaw talaga tol. Ayaw talaga mga kaibigan. Kahit anong gawin ko. Tol, atras mo na dyan tol. So pasensya na kayo mga kaibigan. Kasi ginagawa lang namin ang lahat. So kahit pa paano, kahit malakas siya, hindi gano'ng mapinsala at ng katawan ng Lajigo. Kasi nga kami yung may dala. Kasi alam ko, kung hindi ako nakapasok dito, malamang baka nasa critical na si Jigo. Kailangan to ng matinding plano. Kailangan to ng matinding plano mga kaibigan. Bigla layuan lang natin muna ng kahoy. Tol, kailangan to ng plano tol. Hindi tayo basta. Gawa na natin ang paraan. Hindi kayo mamumura. Kulang effective yung pag-atake natin. Ginawa ko na lahat. Wala pa rin. Pero kung hindi lang sana tayo manghina sa kahoy na yan, alam ko naman yung kanyang orasyon ay Hindi ka nang hina sa kahoy. Nanghina ka sa tubig at itong. sa tubig pala yun. Yun nga yung pinag-ano ko, kung bakit. Pero siguro kung makipaglaban sa atin yan, na hindi dyan sa kahoy, walang ano sa atin yan ba? Walang laban sa atin yan. Pabilisin natin. Ang problema lang, nasa kahoy, dyan lang siya sa malapit sa tubig. Hindi siya pwede makalayo dyan kasi siya nakabantay sa tubig. Tubig nga eh. Parang wala lang. Alam ko naman itong baril ni Jigo, meron itong tubig sa balon pero maliwala sa kanya. Gamit ko na nga itong tubig sa balon eh. Budan, parang wala lang eh. Tama kayo sinabi. Hindi nga nagkamali si Jigo sa kasibadan. Parang naman yung hina mo. No, Naman ko. yung paglapit doon sa kahoy kanina. Ako nga eh,
Medyo malayo pa ako sa kahoy pero naramdaman ko na yung panghihina ko. Kailangan tayo makahanap ng lunas. Kung paano natin yan talunin. Kasi pag hindi tayo hanap ng lunas, susugod ng sugod lang tayo. Wala para tayo mapala. Mapahamak lang ang mga katawang ito. Ang gusto ko lang malaman ngayon tol, kung anong klase talaga yung tubig na yan, kung bakit nanghina tayo dyan. Ano kayang ginagawa sa tubig na yan? Hindi ko pa yan masabi. Kasi ngayon lang tayo sa dupa ng ganun. Pati yung tubig sa balon, walang epekto doon sa nakamantay. Sa tubig lang. Ligtas na. Okay. Kailangan tayo humanap ng paraan. Ikaw, ano nasa isip mo? Ginawa ko na nga lahat pero wala talaga tayong laban pag ganyan sa kahoy, dyan sa may tubig na maitim. Kasi paano tayo wala tayong magawa dyan kasi manghina tayo eh. Ginawa ko na ang lahat. Ang problema, yung ating mga orasyon ay walang bisa dyan. Okay lang sana kung dito makipaglaban yan, papatayin ko yung hayop na yan. Hindi pwede Ano? Dapat ang gagawin natin ko. Ang mga tao. Yung mga tao naman yan, mga normal na tao yan. Ngayon mga kaibigan, may mga taong normal na mga hindi ramdam ko mga normal na tao yan. Ano ba? Nakita mo rito. So ngayon tol, dito muna ako pupunta. Yun mga kaibigan, ginawa namin ang lahat ng utol ko. Pasensya na kayo. Malakas naman kami. Ang problema lang, kung makalapit sa kami sa maitim na tubig, kaya nanghihina kami. Nandun yung utol ko. So dito banda, subukan ko maghanap dito, baka makita ko sila Simo dito. Umalis muna kami dun sa punong kahoy. At tungkol nga pala doon sa bata na niligtas sila Jigo kahapon, huwag kayo mag-alala. Kasi andun sa bahay ni Tatay Berto, yung kaibigan ni Badan.
Huwag kayo mag-alala kasi babalik ka namin yung kahoy na yan. Kailangan mo na ng matinding plano para hindi kami manghina sa tubig na yan. Ginawa namin ang lahat, makalapit lang sa tubig na yan, pero hindi kami nagawa magtagumpay dahil yung lakas namin ay parang inhigop sa maitim na tubig na yan. Puntahan ko yung kubo kung saan nila dinala yung bata kahapon. Palagay ko parang malapit lagi dito. Yun. Parang may mga dumaan dito. So tara, puntahan natin yung kampo. Yung pinag-stambayan nila kahapon. Na biniyak. Nandam ko itong katawan ni Jigo ay nagutom. So kunin na natin yung ating takip sa tingukha. Itong anak ko ni Jigo, meron itong ubo at sipon. Kamu ko sa katawan niya. So ngayon, hindi na ako magtakip. Kasi gusto ko bakayin itong katawan ng anak ko. Kasi ramdam ko talaga, nagutom na to. Mutin mga natin, baka may ihi to. So sinutol ko para nakapaglaban ulit. So ito lang siguro, maliit lang. Pagwasa lang natin may sapa. May sapa kasi dito eh. Dito sa lumangan gapon palabas. Kailangan natin hugasan to, baka may lason to. Huwag naman sana.
So mga kaibigan, itong utol ko, meron din tong ano, medyo pagkamatigas sa ulo ba. Parang sa'yo no, parang lumusob na naman. Yung ginawa ko ngayon mga kaibigan, hindi to ano ha, ginagawa ko lang yung tama. Kasi kahit sobrang lakas mo, kung makadikit ka dyan sa maitim na tubig niyan, ay baliwala yung lakas mo. Kasi parang kinukuha niya yung lakas mo. Ginawa ko yan kanina. Sinubukong ano, nilusob ko yung nakabantay sa kahoy, pero baliwala. So sa buti pa, iwasan muna natin. Ganun pa ibang araw pa balikan yan. Paglaban talaga yung motor ko. So alam ko naman hindi siya masasaktan. At alam niya kung paano nalagaan ang katawan ni Badan.